Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Likas na yaman ng Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya, isang rehiyon, na kilala sa kanyang magandang tanawin, mayamang sari-buhay, at estrategikong lokasyon, ay mayaman din sa likas na yaman. Mula sa luntiang kagubatan, hanggang sa saganang karagatan, ang rehiyon, ay nagtataglay ng mga likas na yaman, na may potensyal na magbigay ng sustento, at kaunlaran sa mga mamamayan nito. Likas na yaman ng Timog Silangang Asya, isang pangkalahatang tanaw. Ang Timog Silangang Asya, ay isang rehiyon, na mayaman sa likas na yaman, na nag-aambag sa pagkakaiba-iba ng kultura, at ekonomiya nito. Mula sa luntiang kagubatan, hanggang sa mayamang karagatan, ang rehiyon, ay nagtataglay ng mga likas na yaman, na may potensyal na magbigay ng sustento, at kaunlaran sa mga mamamayan nito. Gayunpaman, ang responsableng pamamahala, at pag-iingat sa mga ito, ay mahalaga para sa pangmatagalang kapakinabangan. Ang likas na yaman, ay tumutukoy sa mga yaman, na nagmumula sa kalikasan, at mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay, at kabuhayan ng tao. Ito ang mga bagay, na ginagamit natin para sa pagkain, tirahan, damit, enerhiya, at iba pang pangangailangan. Ang mga likas na yaman, ay maaaring maayos na mapamahalaan, para sa pangmatagalang kapakinabangan, ngunit, ang maling paggamit nito, ay maaaring magdulot ng pinsala sa kapaligiran, at sa ating kinabukasan. Tumutukoy ang mga likas na yaman, sa mga yamang nagmumula sa kalikasan, at maaaring makapanatili, kahit walang gawing pagkilos ang tao. Kabilang dito, ang iba't ibang elementong matatagpuan sa daigdig, tulad ng sinag ng araw, lupa, tubig, hangin, mga mineral, na matatagpuan sa lupa, at mga halaman. Mahalaga ang ilan sa mga ito, upang makapamuhay ang tao sa araw-araw. Ang ating mundo, ay puno ng iba't ibang uri ng likas na yaman, na mahalaga sa ating kaligtasan at pag-unlad. Maaaring uriin ang mga likas na yaman, sa iba't ibang paraan. Posibleng ibatay ito sa pinagmulan, antas ng paglinang, o kung mabilis ba itong mapalitan. Batay sa pinagmulan, maaari itong biotic, o abiotic. Upang mas maunawaan ang mga ito, mahalagang pag-aralan ang dalawang pangunahing kategorya, biotic resources at abiotic resources. Ang pagkakaiba ng ugnayan ng dalawang ito, ay susi sa pag-unawa sa kompleksidad ng ating ecosystem, at kung paano natin ito mapapanatili. Biotic resources, ang yaman ng buhay. Ang biotic resources, ay mga likas na yaman, na nagmula sa mga nabubuhay na organismo. Ito ay mga produkto, o serbisyo, na nagmumula sa hayop, halaman, at iba pang mga organismo. Mga halaman, ito ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, gamot, hibla para sa damit at iba pa, at gasolina o biofuel. Kasama rito ang mga puno, damo, prutas, gulay, at bulaklak. Mga hayop, nagbibigay ng pagkain tulad ng karne, itlog, gatas, balat para sa damit at iba pang produkto, at iba pang mga produkto, tulad ng lana, at honey. Ang mga hayop, ay mayroon ding papel sa pollination, at iba pang mga proseso sa ecosystem. Microorganisms, ginagamit sa paggawa ng mga gamot, paggawa ng mga pagkain tulad ng yogurt at keso, at sa iba pang mga proseso sa industriya. Abiotic resources, ang yamang di nabubuhay. Ang abiotic resources, ay mga likas na yaman, na hindi nagmula sa mga nabubuhay na organismo. Ito ay mga non-living na sangkap, na matatagpuan sa kalikasan. Kasama sa mga halimbawa nito ang tubig, mahalaga para sa pag-inom, irigasyon, industriya, at iba pang mga gamit. Lupa, ginagamit sa pagsasaka, construction, at iba pang mga layunin. Ang kalidad ng lupa, ay nakakaapekto sa pag-unlad ng mga halaman.
bato, ginagamit sa construction, at iba pang mga layunin. Mineral, mga solidong sangkap, na matatagpuan sa lupa, tulad ng ginto, pilak, bakal, at tanso. Ginagamit ang mga ito sa iba't ibang industriya. Ugnayan ng biotic at abiotic resources. Ang biotic at abiotic resources ay may malapit na ugnayan sa isa't isa. Ang mga nabubuhay na organismo ay umaasa sa abiotic resources para mabuhay, at ang abiotic resources ay naaapektuhan ng mga aktibidad ng mga nabubuhay na organismo. Halimbawa, ang mga halaman ay umaasa sa tubig, lupa, at araw para lumaki, at ang mga hayop ay umaasa sa mga halaman at iba pang mga hayop para sa pagkain. Ang pag-unawa sa ugnayan na ito ay mahalaga para sa sustainable management ng ating likas na yaman. Ang responsableng paggamit at pangangalaga ng parehong biotic at abiotic resources ay mahalaga para sa pangmatagalang kapakinabangan ng tao at ng ating planeta. Ang pag-iingat at pagprotekta sa ating kapaligiran ay responsibilidad nating lahat. Ang pagkakaiba ng renewable at non-renewable resources. Isang paraan din ng pag-uuri ng likas na yaman, ay ayon sa katangian nitong mapalitan, o maparami, sa ligtas na pamamaraan. Sa ating mundo, mayroong dalawang uri ng likas na yaman, ang renewable at non-renewable resources. Ang pag-unawa sa pagkakaiba ng dalawa, ay napakahalaga para sa ating kinabukasan. Renewable resources. Tinatawag na renewable resources, ang mga bagay at organismo, na kayang palitan o maparami ng kalikasan, sa maiksing panahon lamang. Halimbawa nito ay, araw o solar energy. Ang enerhiyang nagmumula sa araw, ay isang napakalaking pinagmumulan ng enerhiya, na patuloy na nagbibigay ng init at liwanag. Ginagamit ito sa solar panels, para makagawa ng kuryente. Hangin o wind energy. Ang lakas ng hangin, ay maaaring gamitin, upang makabuo ng enerhiya gamit ang wind turbines. Ito ay isang malinis, at sustainable na pinagmumulan ng enerhiya. Tubig o hydropower. Ang lakas ng tubig, ay ginagamit sa mga hydroelectric power plants, para makagawa ng kuryente. Ito ay isang mahusay na paraan ng pagbuo ng enerhiya, ngunit mayroon din itong epekto sa kapaligiran. Geothermal energy. Ang init, na nagmumula sa ilalim ng lupa, ay maaaring gamitin, upang makagawa ng enerhiya. Ito ay isang malinis, at sustainable na pinagmumula ng enerhiya. Biomass. Ang mga organikong materyales, tulad ng mga halaman, at dumi ng hayop, ay maaaring gamitin, upang makagawa ng biofuel. Ito ay isang renewable resource, ngunit mayroon din itong epekto sa kapaligiran, kung hindi tama ang pamamahala. Non-renewable resources. Ang mga ito, ay likas na yaman, na may limitadong supply, at hindi kaya ng kalikasan na palitan, sa loob ng isang maikling panahon. Kapag naubos na ang mga ito, mahirap na, o imposibleng palitan. Halimbawa nito ay, fossil fuels tulad ng petrolyo, natural gas, at coal. Ang mga ito, ay nabuo sa loob ng milyon-milyong taon, mula sa mga labi ng mga halaman at hayop. Ginagamit ang mga ito, upang makabuo ng kuryente at gasolina, para sa mga sasakyan. Ang paggamit nito, ay nagdudulot ng polusyon sa hangin, at nag-aambag sa climate change. Mineral resources tulad ng ginto, tanso, at bakal. Ang mga ito, ay mga likas na yaman, na hinuhukay mula sa lupa. Ginagamit ang mga ito, sa iba't ibang industriya. Ang pagmimina, ay mayroon ding mga negatibong epekto sa kapaligiran. Mahalaga, na pangalagaan natin ang ating mga renewable resources, at gamitin ang mga non-renewable resources, ng may katamtaman. Ang pag-aaksaya ng mga likas na yaman, ay maaaring magdulot ng kakulangan, at iba pang mga problema sa kapaligiran. Ang paglipat sa mas sustainable na mga paraan ng pagbuo ng enerhiya, at paggamit ng mga resources, ay mahalaga, para sa ating kinabukasan, at sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ang pagre-recycle, at pag-iwas sa polusyon, ay ilan lamang sa mga paraan, upang makatulong.
Ang Timog Silangang Asya ay isang rehiyon na mayaman sa likas na yaman na nag-aambag ng malaki sa ekonomiya at kalakalan nito. Ang mga likas na yaman na ito ay nagsisilbing pundasyon ng pag-unlad ng rehiyon, ngunit kinakailangan din ng maingat na pamamahala upang matiyak ang pangmatagalang paggamit nito. Kagubatan. Ang mga kagubatan ng Timog Silangang Asya ay tahanan ng iba't ibang uri ng puno, kabilang ang mga hardwood at softwood. Ang mga bansang Indonesia at Malaysia ay kilala sa kanilang malalawak na kagubatan na nagbibigay ng timber para sa konstruksyon, muebles, at industriya ng papel. Gayunpaman, ang di matalinong pagtotroso ay nagdudulot ng pagkasira ng mga kagubatan at ilang mga bahagi ng rehiyon. Mineral. Mayaman din ang Timog Silangang Asya sa iba't ibang mineral, tulad ng lata, tanso, ginto, at bakal. Ang Thailand at Malaysia ay may malalaking reserba ng lata, habang ang Pilipinas ay kilala sa mga deposito ng tanso at ginto. Ang mga mineral na ito ay mahalagang hilaw na materyales para sa iba't ibang industriya. Petrolyo at likas na gas. Ang Malaysia, Indonesia, at Brunei, ay may malaking reserba ng petrolyo at likas na gas, na nagiging pangunahing pinagkukunan ng kita, at enerhiya sa mga bansang ito. Para sa Brunei, ang petrolyo ay bumubuo ng 77% ng kabuuang halaga, ng export nito. Produktong pang-agrikultura. Ang matabang lupa ng Timog Silangang Asya, ay angkop sa pagtatanim ng iba't ibang pananim, tulad ng palay, saging, nyog, at langis ng palma. Ang tropikal na klima, at matabang lupa, ay nagbibigay ng perpektong kondisyon, para sa pag-unlad ng mga pananim na ito. Ang rehiyon, ay isa ring pangunahing tagaluwas, ng mga produktong dagat. Ang kayamanan ng Timog Silangang Asya, isang pagsusuri, sa mga pangunahing pinagkukunang yaman. Ang Timog Silangang Asya, isang rehiyon, na kilala sa magandang tanawin, at mayamang kultura, ay mayroon ding malawak, at magkakaibang hanay ng mga pinagkukunang yaman. Mula sa mga mineral, hanggang sa agrikultura, at yamang dagat, ang mga likas na yaman na ito, ay nagsisilbing pundasyon ng ekonomiya, at pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Ngunit, ang pagkakaiba-iba ng heograpiya at klima, ay nagdudulot ng pagkakaiba-iba rin, sa uri at dami ng mga pinagkukunang yaman, na matatagpuan sa bawat bansa. Ang Timog Silangang Asya, ay isang rehiyon, na mayaman sa iba't ibang pinagkukunang yaman, parehong likas, at tao. Ang pagkakaiba-iba ng heograpiya nito, mula sa mga tropikal na kagubatan, hanggang sa mga malawak na kapatagan, at karagatan, ay nag-aambag sa kayamanan ng mga likas na yaman, na matatagpuan dito. Ang mga pinagkukunang yaman na ito, ay may malaking papel sa ekonomiya, at pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan, na ang impormasyon, ay isang pangkalahatang paglalarawan lamang, at ang aktwal na pangunahing pinagkukunang yaman ng bawat bansa, ay maaaring mag-iba, depende sa iba't ibang salik. Pilipinas. Kilala sa yamang dagat, ang Pilipinas, ay may malawak na eksklusibong ekonomikong sona, na sagana sa isda, at iba pang produktong dagat. Mayaman din ito sa mga mineral tulad ng ginto, tanso, at nikel. Ang agrikultura, partikular na ang pagtatanim ng palay, nyog, at saging, ay mahalagang bahagi rin ng ekonomiya. Ang turismo, dahil sa magagandang dalampasigan, at mga likas na tanawin, ay isa ring malaking ambag sa ekonomiya. Indonesia. Ang pinakamalaking ekonomiya sa Timog Silangang Asya, ang Indonesia, ay mayaman sa langis, natural gas, at iba't ibang mineral. Ang malawak na kagubatan nito, ay nagbibigay ng timber, at iba pang produktong gubat. Ang agrikultura, partikular na ang pagtatanim ng palay, at mga tropikal na prutas, ay mahalaga rin. Ang turismo, lalo na sa mga isla nito, ay lumalaki rin. Malaysia. Katulad ng Indonesia, ang Malaysia ay mayaman sa langis at natural gas. Kilala rin ito sa produksyon ng goma at palm oil. Ang mga kagubatan nito, ay nagbibigay ng timber, at ang agrikultura, ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya.
Ang turismo sa bansa ay isa ring lumalaking sektor. Thailand, ang Rice Bowl of Asia. Ang Thailand ay kilala sa malawak na produksyon ng palay. Mayroon din itong malaking industriya ng turismo na umaakit ng mga turista dahil sa mga templo, beach, at iba pang destinasyon. Ang produksyon ng goma ay isa ring mahalagang bahagi ng ekonomiya. Vietnam. Ang Vietnam ay mayaman sa agrikultura, partikular na ang pagtatanim ng palay at kape. Mayroon din itong mga reserba ng langis at gas. At ang turismo ay lumalago at lumalaki. Myanmar o Burma. Mayaman sa mga mineral, tulad ng jade at ginto, ang Myanmar ay mayroon ding malawak na kagubatan na nagbibigay ng timber. Ang agrikultura, partikular na ang palay, ay mahalaga rin. Cambodia. Ang Cambodia ay mayaman sa agrikultura, partikular na ang pagtatanim ng palay. Ang turismo, dahil sa mga templo tulad ng Angkor Wat, ay isang lumalaking sektor. Laos. Ang Laos ay mayaman sa hydropower, at ang turismo ay lumalaki. Ang agrikultura ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya. Singapore. Dahil sa maliit na sukat, ang Singapore ay may limitadong likas na yaman. Ang ekonomiya nito ay nakatuon sa kalakalan, pinansyal, at serbisyo. Brunei. Ang Brunei ay mayaman sa langis at gas, at ang agrikultura ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya. Timor-Leste. Ang Timor-Leste ay mayaman sa langis at gas, at ang agrikultura ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya. Ang Timog Silangang Asya ay isang rehiyon na mayaman sa likas na yaman, ngunit ang pag-unlad ng bawat bansa ay nakasalalay sa maayos at responsableng paggamit ng mga ito. Ang pagtutok sa sustainable development at ang pag-iingat sa kapaligiran ay mahalaga upang matiyak ang pangmatagalang kapakinabangan ng mga likas na yaman para sa lahat. Hamon at oportunidad. Ang likas na yaman ng Timog Silangang Asya ay mahalaga sa ekonomiya at kalakalan ng rehiyon. Ang maingat at responsableng pamamahala ng mga likas na ito ay susi sa pangmatagalang pag-unlad at pagpapanatili ng kapaligiran. Ang pagsasamantala sa mga likas na yaman ay nagdulot ng mga hamon sa kapaligiran, tulad ng pagkasira ng kagubatan at polusyon. Ang pag-asa sa mga di mababagong pinagkukunan ng enerhiya ay nagdudulot din ng pag-aalala sa seguridad ng enerhiya. Gayunpaman, may mga oportunidad din para sa napapanatiling pamamahala ng mga likas na yaman at paiba-iba ng ekonomiya. Ang pagtutuon sa mga renewable energy sources at sustainable practices ay mahalaga para sa pangmatagalang pag-unlad ng rehiyon. Ang mahahalagang implikasyon ng pangangalaga sa likas na yaman ng Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya, isang rehiyon na kilala sa kanyang natatanging sari-buhay at magandang tanawin, ay nakaharap sa malaking hamon dahil sa mabilis na pag-unlad at paglaki ng populasyon. Ang pangangalaga sa likas na yaman nito ay hindi lamang mahalaga para sa kapaligiran, kundi para rin sa ekonomiya at lipunan ng rehiyon. Ang mga implikasyon ng maayos na pangangalaga ay malawak at may malaking epekto sa kinabukasan ng rehiyon. Ang pangangalaga ng likas na yaman sa Timog Silangang Asya ay may malawak na implikasyon, hindi lamang sa kapaligiran, kundi pati na rin sa ekonomiya at lipunan. Ang rehiyon, na kilala sa kanyang mayamang biodiversity at natural na yaman, ay nahaharap sa mga hamon, dulot ng mabilis na urbanisasyon, ilegal na pagtutroso, at pagbabago ng klima. Sa kabila ng mga hamong ito, ang tamang pangangalaga at pamamahala ng mga likas na yaman ay nagdadala ng maraming benepisyo. Pang-ekonomiyang implikasyon. Ang malusog na likas na yaman ay pundasyon ng isang matatag na ekonomiya. Ang turismo, isang pangunahing industriya sa maraming bansa sa Timog Silangang Asya, ay lubos na umaasa sa kagandahan ng mga likas na tanawin, mula sa mga tropikal na kagubatan hanggang sa mga puting buhangin sa dalampasigan. Ang pagpapanatili ng kalinisan at pag-iingat ng sari-buhay ay nag-aakit ng mas maraming turista na nagdudulot ng mas maraming kita at trabaho.
Bukod pa rito, ang mga industriya, tulad ng pangingisda at agrikultura, ay direktang umaasa sa kalusugan ng mga likas na yaman. Ang maayos na pangangalaga ay nagsisiguro ng matatag na supply ng pagkain at hilaw na materyales na nagpapatatag sa ekonomiya. Ang pag-iwas sa polusyon at pagkasira ng kapaligiran ay nagtitipid din sa mga gastos sa paglilinis at rehabilitasyon na nag-aambag sa pangkalahatang pag-unlad ng ekonomiya. Narito ang ilang mga konkretong halimbawa ng ekonomiyang implikasyon ng maayos na pangangalaga. Turismo. Ang Boracay, isang sikat na destinasyon sa Pilipinas, ay nagkaroon ng malaking pagbaba ng turista dahil sa polusyon. Ang rehabilitasyon nito, na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, ay nagpakita kung gaano kahalaga ang pangangalaga sa mga dalampasigan para sa matatag na industriya ng turismo. Ang pagpapanatili ng kalinisan ng mga beach at coral reefs ay nag-aakit ng mas maraming turista na nagdudulot ng mas maraming kita para sa mga lokal na komunidad. Pangingisda. Ang pagkasira ng mga coral reef dahil sa dynamite fishing ay nagdudulot ng pagbaba ng bilang ng mga isda na nakakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisda. Ang sustainable fishing practices, tulad ng paggamit ng mga lambat na may tamang laki ng butas, ay nagsisiguro ng matatag na supply ng isda para sa mga susunod na henerasyon. Agrikultura. Ang paggamit ng mga organic planting techniques ay nagpoprotekta sa lupa mula sa pagkasira at nagbibigay ng mas malusog na ani. Ito ay nagdudulot ng mas mataas na kita para sa mga magsasaka at mas ligtas na pagkain para sa mga mamimili. Pangkapaligiran implikasyon. Ang Timog Silangang Asya ay isa sa mga rehiyon na may pinakamataas na biodiversity sa mundo. Ang pag-iingat ng mga likas na yaman ay mahalaga sa pagprotekta sa mga endangered species at sa mga ecosystem na sumusuporta sa buhay. Ang mga kagubatan ay may mahalagang papel sa pagkontrol sa climate change sa pamamagitan ng pagsipsip ng carbon dioxide mula sa atmosfera. Ang pagkasira ng mga kagubatan ay nagpapataas ng panganib sa mga natural na sakuna, tulad ng pagbaha at landslide, na nagdudulot ng malaking pinsala sa kapaligiran at sa mga komunidad. Narito ang ilang mga konkretong halimbawa ng pangkapaligirang implikasyon ng maayos na pangangalaga. Pagbabago ng klima. Ang deforestation sa mga kagubatan ng Indonesia ay nagdudulot ng malaking pagtaas ng carbon emissions na nagpapalala sa pagbabago ng klima. Ang pagtatanim ng mga puno at pagprotekta sa mga kagubatan ay mahalaga sa pagbabawas ng greenhouse gases at pagpapabagal ng global warming. Pagkawala ng biodiversity. Ang illegal wildlife trade ay nagdudulot ng pagkawala ng mga endangered species, tulad ng orangutan sa Borneo. Ang pagpapatupad ng mga batas laban sa illegal wildlife trade at ang paglikha ng mga protected areas ay mahalaga sa pagprotekta sa biodiversity ng rehiyon. Pagbaha at landslide. Ang deforestation sa mga bundok ay nagpapataas ng panganib sa pagbaha at landslide, tulad ng nararanasan sa maraming bahagi ng Pilipinas. Ang reforestation at sustainable land management ay mahalaga sa pagbabawas ng panganib ng mga natural na sakuna. Panlipunang implikasyon. Ang malusog na kapaligiran ay may direktang epekto sa kalusugan ng tao. Ang malinis na hangin at tubig ay mahalaga sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapabuti ng kalidad ng buhay. Ang mga programa sa pangangalaga ng kapaligiran ay nagpapatibay din ng pakikiisa at pakikipagtulungan sa komunidad. Ang pagtatanim ng mga puno at paglilinis ng kapaligiran ay mga aktibidad na nagpapatibay ng ugnayan at pagkakaisa sa mga mamamayan. Bukod pa rito, ang mga likas na yaman ay may mahalagang papel sa kultura at tradisyon ng mga mamamayan sa rehiyon, at ang pangangalaga nito ay nagpapanatili ng cultural heritage. Narito ang ilang mga konkretong halimbawa ng panlipunang implikasyon ng maayos na pangangalaga. Kalusugan. Ang polusyon sa hangin at tubig ay nagdudulot ng mga sakit sa respiratory at iba pang karamdaman. Ang pagpapabuti ng kalidad ng hangin at tubig ay mahalaga sa pagpapabuti ng kalusugan ng mamamayan. Seguridad sa pagkain.
Ang pagkasira ng mga lupang sakahan ay nagdudulot ng kakulangan sa pagkain. Ang sustainable agriculture practices ay nagsisiguro ng matatag na supply ng pagkain para sa lumalaking populasyon. Cultural heritage. Ang pagkasira ng mga historical sites at cultural landscapes ay nagdudulot ng pagkawala ng mahalagang bahagi ng cultural heritage. Ang pagprotekta sa mga ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng cultural identity ng mga komunidad. Ang pangangalaga sa likas na yaman ng Timog Silangang Asya ay isang isyu na may malawak at mahahalagang implikasyon sa ekonomiya, kapaligiran, at lipunan. Ang mga halimbawang nabanggit ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang pangangalaga sa likas na yaman ng Timog Silangang Asya. Ang pagkilos para sa pangangalaga nito ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi ng bawat isa sa atin. Ang pagsasagawa ng mga sustainable practices, pagsuporta sa mga programa sa conservation, at pagtaas ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pagprotekta sa likas na yaman, ay mga hakbang na makakatulong sa pagtiyak ng isang mas maunlad at mas matatag na kinabukasan para sa rehiyon. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.